masyado nagtitraining sa sports, nawalan talaga ako ng gana nung taon na to. Pinapatamaan na nga lang kami ng coach namin na lulubog lilitaw sa training. Worst section din yung napuntahan kong section that time kasi akalain mo yun, hindi nakikinig yung mga estudyante, nagwo-walk out na lang yung mga teacher, ayaw na nila kaming turuan. Naalala ko pa, napaiyak pa namin yung teacher namin noon habang nagdi-discuss siya. Wala kasing nakikinig tapos ang ingay-ingay pa. Disrespect talaga sa teacher. Sorry sensei. Himala na lang talaga kung paano ako nakapasa nung 3rd year high school. Tumigil din ako that time ipakita yung card ko sa parents ko dahil sobrang nakakahiya talaga yung mga grades ko. Pagka 4th year high school ko, dito na ako napaisip na baka hindi ako makagraduate kung ganito pa rin yung mindset ko. Ang hirap ko talagang baguhin yung pagiging antukin ko sa klase at saka pagiging tamad. Kahit harap-harapan sa teacher, natutulog ako. Itong taon na rin na to na sineryoso ko yung training ko sa Arnis. Last year na kasi to sa pagiging isang high school, kaya ibig sabihin, last chance ko na to para makapasok sa palarong pambansa. Sa kabutihang palad, nakapasok ako sa palaro. At the same time, sa kasamaang palad, natalo ako. Hindi naging maganda yung laro ko that time at sinisisi ko yung sarili ko. Marami akong naging injuries. Kung hindi lang siguro ako tumatakas sa training, malakas siguro yung katawan ko. Hindi ako madaling ma-injury at mas kampante ako sa laro dahil solid yung training ko. Pero wala Sineryoso ko nga yung training pero may mga time pa rin na hindi ako pumupunta dahil mas inuuna ko ang kaadikan ko sa computer games kaysa sa mga importanteng bagay. Nasobrahan ko kasi ang paglalaro ng computer games to the point na kahit exam kinabukasan, kaya ko pang mag-overnight sa computer shop. Kaya sa mga gamer dyan na nag-aaral pa, dapat balansehin nyo yung pag-aaral nyo at pagiging isang gamer. After ko makagraduate ng high school, akala ko okay na. Alam ko na ang gagawin ko. Hindi din pala. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Kung papasok naman ako sa college, wala naman kaming pera. Tinanong din ako ng coach namin na nag-handle sa amin ng palaro na kung saan daw ako magba-varsity. Ang nasabi ko na lang noon, hindi ko pa po alam. Tinanong ko yung mga tropa ko kung anong balak nila gawin at hindi na ako nagulat na pare-parehas din pala kami ng sitwasyon. Naging tambay kami ng isang taon, pinifigure out namin kung ano ba talaga ang gusto namin sa buhay. After ng isang taong pagtatambay, wala pa rin akong nahanap kung ano ba talaga ang gusto kong gawin. Napasabi na lang ako sa sarili ko na, ano na ang gagawin ko? Kailangan may gawin ako. Paano na ang future ko nito? Pinilit ko yung sarili ko mag-enroll sa school na makakamura ng tuition. Pero first sem pa lang, nag-drop out na ako. Para kasing wala akong natututunan sa school na pinasukan ko. Or talagang bonak lang ako. After ko mag-drop out, bumalik na naman ako sa tanong na, anong gagawin ko? Saan ako mag-uumpisa? Holy sweat! Paano na ang future ko? One day, isang araw, na-introduce sa akin ng isa kong kaibigan na may animation school sa amin. Bigla akong nabuhayan ng loob. Like, bumalik lahat ng motivation at sigla ko. Ito yung gusto kong gawin. Iba pala yung energy mo kapag gusto mo yung ginagawa mo. Akala ko dati, tamad lang ako mag-aral. Hindi pala. Kailangan ko lang talaga mahanap yung bagay na gusto kong gawin. Nung nahanap ko yun, sisiw na lang sa akin yung paggising ng umaga dahil excited ako. Excited ako sa bago kong matututunan, motivated at sinisipag ako everyday para matapos ko yung mga exercises. Ang saya ko nung nakagraduate na ako. Nakuha ko yung mga national certificate ko sa animation. Sinabi ng teacher namin dati na enjoyin na daw namin ang pagiging isang teenager at pag-aaral namin nung high school dahil mamimiss daw namin ito. Tama naman siya, na-miss ko yung tropahan dati na puro tawanan. Yung mga naging close namin na teacher na sumasabay sa mga jokes at trip namin. Yung guard na lagi kaming pinapalusot kapag late at lagi naming nakakakwentuhan tuwing dismissal. Na-miss ko yung JS prom namin na nagmukha kaming mga unano dahil sa malalaking American suit na hiniram namin. Hinding-hindi ko rin makakalimutan nung nagdala kami ng maraming gel para pang hairstyle sa buhok namin. Namimiss ko yung mga kulitan, mga pranks na maglalagay ng bag sa bato, itatali o kaya ilalagay sa bubong. Kung may pagsisisihan man ako nung teenage life ko, sana mas sineryoso ko pa yung pag-aaral ko nung high school. Kung alam ko lang na magiging content creator ako balang araw, sana minaster ko yung pagsusulat ng essay. Alam nyo ba na dapat sana pang international tong channel na to? Pero dahil panay cutting classes at hindi nakikinig ang koya nyo sa teacher, wala akong confidence sa pagsusulat sa English. So ang ending, Tagalog na lang yung content ko para Pinoy na Pinoy, di ba?
Hanggang ngayon kasi, wino-workout ko pa yung English skills ko. Kaya sa mga nanonood dyan na mga nag-aaral pa, galingan nyo sa pag-aaral. Makakatulong yan sa future nyo. Promise! Isa lang ang ikinasasama ko ngayon. Bakit nung umalis na kami, nagsigandahan yung mga eskwelahan? Nagsitayuan yung mga magagandang building. May covered court pa. Nung panahon namin, halos magsiksikan kami sa loob ng classroom Kapag umuulan, hindi kami makapag-training dahil walang covered court. Bakit ganon? Napaka-unfair!